kapatid ko po na apat. Apat ang kapatid mo? Yes po. Tapos yung anak ko ng panganay namin na apat po na pamangkin ko po. Apat na pamangkin mo din? Yes So, ang dami, po. mahigit 10. Yes po. Panginoon, paano magkakasya yung 18,000 o 16,000 kung may kaltas sa 10 sa isang buwan? So, paano nga yun? Bali, ang ginagawa ko na lang po is, for example, sahod po ako ng 8,000. Ang linis po nun is nasa 7,500. Ngayon, 7,500 po yung pinaka total ng nasasad ko kasi yung nababawas na po. So ngayon po, yung 7,000 na po yun, pinapadala ko po lahat sa family since ako lang po talaga ngayon yung inaasahan nila when it comes to the basic needs and other needs of my pamangkin po. Eh, paano ka dito sa Maynila kung walang natitira sa'yo, kung lahat nasa kanila? Paano? Yung naiiwan po na 500, pinagkakasya ko po yun bago ako ulit sumakot For 15 days? Yes po. Minsan po, nangihiram na rin po ako. And I'm so thankful po na may mga kaibigan o co-teacher po ako na talagang binibigyan din po ako ng tulong dahil sa buhay. Paano, saan ka naninirahan dito sa... Ngayon po, umalis na po ako doon kasi nag-end of contract na po ako. And good news po, this December po, papasok na po ako sa public school po. Ah! Ang sarap! Mas malaki na yung kikitain tapos maraming benefits. Yes po. Oo, pero hirap din 500 naman sa kamay. Yung upahan mo, tapos yung paano ka kumakain, sir? Ayun po, pinagkakasya ko po. Bali, bumibili na lang po ako. Kung 500 sa 15 days, magkano per day? Minsan po, bumibili na lang po ako ng deal, yung 30 pesos po. And minsan po, sa isang araw, Chicken na hinimay-himay na gano'n. Ano yung pritong-pritong chicken? yes po, 30 pesos. Beses, or isang beses na lang po ako nakain sa isang araw. Grabe, and you need so much energy kapag Yes physical. Oo, so Yes po. Tatatalon ka, magtatatakbo ka, mag-live. Hindi mo. Wala ka ng kuryente. Oo, putol yun kung putol. Di ba? Alam mo sa ng iyong sitwasyon. Yes po. Friends po ako na tumutulong din po sa ko po, nahihirapan ko po ganon. Kasi, Nakakagaan-gaan konti, nagbibigay po ako ng paunang bayad sa mahirap. kasi naisip ko, di ba yung mga eskwelahan may Pasko? Deserving, di ba? Eh, ang dami rin iniindang problema. Faculty. Tulad niya. So, kung sana yung tulong, di ba? Di ba may PTA members, may faculty, may organization ba ang faculty? Ito na naisip ko. Di ba may student council? May iniisip nyo yung mga para sa mga estudyante? Hindi rin siguro masama na makakaisip tayo ng mga pamamaraan kung paano tayo sa ating mga guro na nangangailangan din. Diba? From students to the teachers naman, diba ang nagbibigay? Kasi yung mga guro, ang dami rin namang ibinigay sa atin. Totoo yan. Yes po. Ang hirap ng buhay mo, I can't imagine. Paano ka tumatawa? Paano ka humimingin? Masaya ka pa ba? Sumasaya ka? Tawa ka pa ba? Sa mga nagdang araw po up to now. Kasi ilang araw na ako hindi nakakatulog daw ng maayos. Ulit isip yung kabayo per. Nung lalo na hindi naman po may trabaho si father tsaka si mother po. Tapos may mga iniinda pa kong sakit. Kaya hindi ko alam. Mong gapanan yung role mo na ipakita mo sa mga student. Okay, kaya kasi PE kailangan ng energy. Mentally, emotionally, kailangan mong pero ang
nakapagpapangiti nga na lang sa akin po is makita ko po yung mga student ko na yung objectives within the day na lesson is nakukuha or marami silang natututunan po sa akin. Kaya laki po ng ko. Sure. Ng mga pamilya mo, alam ba nila pinagdadaanan? Actually po, pag lagi kong sinasabi na okay ako. Hindi ko po pinapakita na umiiyak ako paggabi. Na ganit. Nanonood po sila ngayon. Na ganito na po kabigat yung nararamdaman ko. Po, naisip ko na magpahinga pero hindi pwede. Inaasahan ng pamilya namin. Lalong-lalo na meron yung mga ang kapatid kong bunso na laging magulang. Katawa. Kasi, di ba, Instead of, binabottle up sa loob. Tsaka sinasabi niya pag tumatawag yung pamilya sa isa sa pinakamat na naririnig natin yan araw-araw sa buong yung okay. Sabi ng okay ako, hindi talaga sila okay. Kaya sana maging mas sensitibo tayo, lalo na sa sa pamilya natin, lalong-lalo na sa mga breadwinners natin. Bigyan kung hindi na sila okay. We have to make sure natin sila habang inaalagaan nila tayo. Kasi kailangan. Anong pangarap mo para? Pangarap ko po na guminhawa na po yung since ang dami po namin pinagdaanan talaga. Simula elementary. Gusto ko po okay na po lahat. Financially stable. Good health. Lahat ng basic needs nila is nakikita kong provide. Sinong elementary ako, na halos lahat magpapasa, pagsasaka, nawala po lahat. Nainatake yung father ko ng 2 beses na po until na po nagme-maintenance po siya. Tapos nung sumunod na after 2 months or 3 months po ganun, yun naman po yung bunso. Tinawag ko siyang miracle. Wala na po talagang mahanap na titik ng huling titik sa katawan niya. As in, nasa ICU na 50-50. Tapos pinagalitan na kami ng hindi niyo ba alam na wala na yung anak niyo. Pero sa pananampalataya namin sa Panginoon, dito po yung nakuha yung huling. Kaya po yun nabuhay po siya ulit. Gina. Nagkaroon, luban ka ng langit at lupa. Parang sunod-sunod, di ba? Nasunog yung bahay nila. Inatake sa puso na hospital yung tatay niya. Muntik mamatay yung kapatid niya. Tapos sunod-sunod, ang bigat. Hanggang ngayon, pilit pa rin nilang binubuo yung taha. Hanggang ngayon, pinipilit. Kaya naman, tutulungan ka namin na mapadali yung mga pinagtatrabahuhan mo. Kaya, para may bagong kagamitan sa bahay ni may mga iririgalo kami para sa'yo. Ha? Thank you po. Bibigyan ka namin ng dining table, mga upuan, Thank you. Tupperware, ayan, mga plato, mga ganyan, mga pangluto, at ref, Thank you po. thermos, mga ganyan. Lalagyan natin ng laman yung bahay ninyo kasi nila nawala. Thank you po, Mary. At dadagdagan pa namin yan, Michael. Ito mula naman sa Kiowa, mag-uuwi rin ng
gas stove, water dispenser, rice cooker, at kaya salamat sa Kiowa, it's made to serve hardworking. Thank you, Michael, cause with Kiowa, life. Salamat, Kiowa. Maraming salamat po. At bibigyan din natin si Michael ng bagong damit. Shirt, pantalon, jogging pants, socks, sneakers, sapatos, at tsinelas pa. I'm sure ang tagal mo na hindi na ibibigay sa sarili mo. Kailan ka huling may pinili para sa sarili mo? Bumibili man po ako, pero ukay-ukay po. Lahat po ng gamit ko, same size ko lang up to now, hindi ko pa po nabibilan yung sarili ko. Kasi sabi ni Mama, pag sumahod ka, bilhin mo naman yung sarili mo kahit isang pares lang, pero hindi ko magawa kasi ayaw kong mabawasan yung ipapadala ko po sa kanila. Kaya naman reregaluhan ka namin ng ganun. Kasi yung iba baka sabihin, ang simple naman, ibibigyan mo ng medyas, ng sapatos, ng pantalon, ng ano. Ang tagal na nilang hindi yung nareregaluhan. Kaya ang gusto naming maranasan niya yon, yung pakiramdam ng nireregaluhan at may natatanggap, may bubuksan ka ng regalo. Okay, gusto, ayan, ngumingiti ka na kahit papano. Lang ng konti ang labi mo at magkaroon ng kurba ang iyong mukha, masaya na kami dyan. Masaya na kami dyan. At para masaya ang kanilang Pasko, bibigyan namin kayo ng Buena Package! Pasko at saka New Year. Sisiguraduhin meron kayong maihahanda sa araw ng Pasko kasi ipagdiriwang natin magsa-celebrate tayo. Kung anong ibibigay ko, di ba, saan ko kukunin yun? Kasi sa ngayon, ang utang niya mahigit 100,000 na. Mahigit 100,000 na. Ang showtime, bibigyan ka ng 10,000 piso. Thank you po. Magdadagdag ako ng 20,000. Thank you po. Iyan po yung dahilan ko bakit hindi na ako nakakatulog, nakakapaisip ng normal. Kasi ngayon na po malalaman nila Mama pa na minsan yung mga binibigay ko po sa kanila is inuutang ko. At saka, kailangan mabayaran kasi yung utang eh. Kasi sigurado ako, may mga pangangailangan din yung mga tumulong sa iyo at nagpautang. Lumalaki yun, may pupo yun. Malamang. Hindi natin alam. Kasi baka kaibigan niya naman. Kaibigan. Kung baka malamang ka din ang kala mo talaga. O kaibigan naman, wala. Iya. Pero usually ngayon nagpapatubo kasi kailangan din. Di ba? Yes po. So ayun. Thank you so much po. Niyo po. Nung nasa Las Piñas po ang audition ng blessing in disguise po talaga na parang pinunta ako ni Lord na magsulat ng attendance kasi that time wala pong nagsusulat. Ng kaibigan ko yung nagsulat. Tapos, kasi mali mo, opportunity ito or blessing ko. Sabi ko, ito na po yung isang solusyon sa mga problema ko. May show pala. With kayo sa concert ko sa Candon. So na-realize ko may concert ako. So kikita ako mamaya. Bak ng mga 100 bucks. Masakit sa ulo ng may utang. Napakasakit sa ulo. Pinatatanda ko dati nung nag-usap ni Robredo. Sabi niya, kung meron kang itatanong sa akin bilang isang pangkaraniwang Pilipino, sabi ko, kung ako pangkaraniwang Pilipino, itatanong ko sa iyo, Ma'am Lenny, paano niyo po bayad ng utang? Kasi yan ang problema ng napakaraming Pilipino. May makakabayad ng utang. At alam ko yung nagkautang din yung nanay ko ng utang din. Alam ko yung pakiramdam na may kumakatok tapos nakakakaba. Yung may magte-text maniningil tapos nakakatanggat. No. Sino katabi ni Paz? Kasi lahat Alin ng po? sakot na lang ang ibinibigay Alin sa'yo. po? Kaya hindi ko man masolusyonan lahat ng iba mo pang problema. Si Ann. At least yung utang na tulungan kita. Ang haba na ulit Yung mo na. tulong po. Siguro po, sa mga susunod na araw Parang na isang araw. maayos. Ano?
Hindi ba, panibago na po yan? Isipan ko na po, parang gusto ko na po. Pero dahil lagi kong iniisip yung family ko. Hindi kita masisisi kung minsan dumadako na sa isa. Sobrang hirap. Ito sa kwento. Teachers? Oo. Ang guidance office naman ay hindi para din sa guro. Tumulog ka sa kanila. Tumulog ka sa mga tao sa guidance office. Kung may psychiatrist kayo sa eskwelahan, kung may psychologist kayo doon, kailangan mo ng tulong. Hindi rin lang. Bakit naman Na daw? bagay ang kailangan mo ha. Kailangan natin ng tulong natin sa kalooban, sa dibdib natin. Kailangan mo ng Okay, pero huwag kang susuko. Kasi pag sumuko ka, Pera lang ay kailangan hindi niya. mo abutin o hindi Tinuturo. ang pinangako sa'yo ng Diyos kasi Taong yun. antayin lang natin. Yes. Kaya huwag tayong susuko. Hindi man dumating sa panahon na gusto natin, sa panahon na natatama para sa ating lahat. May Kasi thank you very much for being with us today. Anything, Cash? Siyempre, gusto ko Nagamar sa likod ko. for sharing your story kasi syempre po na-inspire din po ako sa inyo na parang gusto ko din i-push ang advocacy ko kasi on December and siguro this pushed me to do it, something about a mental. So, I just want to thank you for your sa lahat ng teachers. Thank you sa tito ko who's also a teacher. Thank you so much and with your students and sa mga students. See you on our teachers and SG. Vice, pwede ko bang imbitahan si Michael? Michael, imbitahan ka gusto ko yung isang araw na ma-relax ka, yung wala kang iisipin. So, punta ka sa Kids Barbershop. Ako na mag-aalaga sa iyo doon. Thank you po. Yogo mo siyang botang. Gagawin namin. Ano? Araw na makatulog ka, makapagpahinga ka kahit ilang oras, ma-relax ka, mamasahe ka. At ang gusto mo, gagawin namin, ha? Thank you so much po. Sige, bago ka bumalik ng Las Piñas. Sabi ko, tagal mo nang dito matawa. Ba siya? Pumunta ka ng Vice Comedy Club, isama mo lahat ng mga teachers na kaibigan mo. Yes, po. Ililibre ko kayo sa Vice Comedy Club. Kahit isang gabi man lang na tumawa ka, please, Yes, po. please tumawa ka, ibigay mo sa sarili mo yan. Tama mo ba? Yes po. Po siyang kagabi from Nueva Vizcaya kasi paaral ko na 4th year college na graduating na po ng criminology. Criminology. Ka na? Yes po, mga guys. Kailan ang graduation mo? Next year pa po may med by